Posibleng umabot daw sa mahigit 100,000 ang bilang ng mga HIV positive sa Pilipinas pagdating ng taong 2022. Ayon sa DOH o Department of Health, kulang pa rin daw kasi sa tamang kaalaman tungkol sa sakit na ito ang mga Pilipino. May report si Trisha Zafra. Ayon mismo sa Department of Health, bigo ang Pilipinas na maabot ngayong 2015 ang Target Millennium Development Goal o MDG indicator na mas palawakin ang tamang kaalaman sa Human Immunodeficiency Virus o HIV. The country set a target of 80%, but data showed that less than 40% of males and transgender who have sex with males, female sex workers, and people who inject drugs demonstrate comprehensive knowledge on HIV. Mas dumami pa raw ang kaso ng HIV sa bansa. Ngayong Oktubre lang, 651 na kaso ang naitala, 50 ang naiulat na namatay. Mula Enero hanggang Oktubre ngayong taon, may 6,552 na kumpirmadong kaso. 18 rito, wala pang 15 taong gulang. 1,843 naman ang nasa edad 15 hanggang 24. 241 naman ang naitatalang namatay ngayong taon. Isa rito, batang wala pang 1 taong gulang. Isa naman ay nasa edad 10 hanggang 19. 33 naman sa namatay ay nasa 15 hanggang 24 years old. Taong 2001 ang itakda ang MDG. Noong taong yon, may 174 na mga kaso lang sa Pilipinas ang naitala. In 2000, one HIV case is diagnosed every 3 days. In 2015, one case of HIV is detected every hour. Nananatili raw mababa ang porsyento sa high-risk groups na gumagamit ng proteksyon sa pakikipagtalik gaya ng kondom. 80% ng mga kalalakihang nakikipagtalik sa kalalakihan ang target sana ng mga kinauukulan na mapagamit ng kondom. Pero sa pag-aaral ng DOH, 44% lang ang gumagamit ng kondom. Mula noong 1984 nang mangalap ng datos sa HIV, umaabot na sa 29,079 ang bilang ng may sakit sa Pilipinas. Ang senaryong hindi raw malayong mangyari ay paglobo ng mga kaso ng HIV sa bilang na 133,000 by 2022 according to the Department of Health. Para maiwasan ito, hahanap daw ng mga bagong paraan ang DOH na makapagpalaganap ng kaalaman sa HIV sa tulong ng Department of Education, Dangerous Drugs Board, mga non-government organization at mga magulang. Maglalaan din daw ng pondo para mapalawig pa ang pagbibigay ng kondom. Una-una, hindi pa rin natin maaalis na conservative country pa rin tayo. Nandun pa rin yung takot tayong pag-usapan ang tungkol sa sex. Proper education is the key. Tuloy-tuloy rin ang pagbibigay ng libreng gamot sa persons living with HIV o PLHIV sa Pilipinas. 12,066 ang kabuuang bilang ng PLHIV na nasa ilalim ng antiretroviral therapy ng DOH. Panawagan ngayon ng DOH, Suspetsa pa lang na may HIV kasi may high-risk behavior ka, come forward and avail of free screening. Confidential ang resulta. Ang pagpunta mo ay hindi mailalathala. Trisha Zafra, GMA News.